So, good morning, students. Good morning, teacher. Good morning, classmates. It's nice to see you again. So, tayo manalangin. Name the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. So, magandang umaga mga bata. Magandang umaga po, teacher. So, bago kayo umupo, pakicheck muna yung mga upuan. Kung may mga basura ba? At kung wala, ay hindi na kayong umupo. Sige po, teacher. Kasi ngayong araw, Teacher. maraming may mga lumiban ba? Marami, teacher. Ilan po, teacher? Tatlong mga po, teacher. So, kung makita niyo man sila o magkapitbahay kayo, pakisabihan sila na pumasok o pag-inulit sa ating klase. So, ngayon ay magsisimula tayo sa ating bagong section. So, ang ating topic ay tungkol sa tessellation. Pwede natin ang ating objectives. Ano ba magbasa ang lahat? Opo, teacher. Sabay-sabay tayo magbasa. Objectives. Objectives. At the end of the lesson, At the end of the lesson, the pupil should be able to the pupil should be able to A. Define what is tessellation. define what is tessellation. B. B. Identify the different types of tessellation. Identify the different types of tessellation. And C. And C. Appreciate tessellation in real world. Appreciate tessellation. So, our topic for today is all about the tessellation. So, ang tessellation ay ito ang ginagamit sa pantakip or covering, tile covering sa isang walls or ceiling. Ito din ay ginagamit upang gawing wallpaper. So, sino ba ang mga wallpaper sa kanilang mga tahanan? Teacher. So, Sa cellphone, teacher. Ako kami mag-paper, teacher. iba yung wallpaper sa cellphone. So, also, Mga ang wallpaper mo, Jessica. ang tessellation ay merong geometric shape. Ito ay geometric shape or called tiles with no overlaps or no gaps. So, also the tessellation is a repeating pattern. Ibig sabihin ay paulit-ulit lamang ang kanilang mga pattern. So, meron tayong apat na bahagi ng tessellation. So, una ay ang regular tessellation. Teacher, hindi na makita, teacher. Yung word kasi natin. Regular tessellation. So, ang regular tessellation ay ito ay edge-to-edge tiling or it's made of regular polygons. Ang mga regular polygons na ito ay tinatawag na triangle, square, at hexagon. So, ito ang mga examples ng regular tessellations. Ito ang triangle, ito naman ang square, at ito ang hexagon. So, isa sa mga example nito ay ang nilalagyan ng honey ng isang Bahay ng honey. bee. Bahay ng honey. Ay, bahay ng bee. Bahay ng bee. Teacher, Jessica, teacher. Si Jessica. At ang pangalawa ay ang Color. regular tessellation.
semi-regular tessellation naman ay it is a combination of two shapes or polygons. Katulad dito ay, ang itong klase tessellation ay kinumbine ang triangle at saka Square. At ito naman ay kinumbine ang Hexagon at triangle. Very good. Ang susunod ay ang wallpaper. Tessellation. Ang wallpaper tessellation naman ay isang plain lamang. Ngunit, magkaiba ang kanilang direksyon. Tulad nito, ginagamit ng wallpaper sa ating mga tahanan. Kung makikita natin ay magkaiba ang kanilang direksyon. Merong pataas at merong Pababa. ganyan ang wallpaper tessellation. At ang pang-apat naman, na bahagi ng tessellation ay ang aperiodic tessellation. Ang aperiodic tessellation ay isa lamang itong set of tiles. So, ibig sabihin, ito ay ginagamit na tiles sa ating sahig. Ano yung teacher design lang? Yes. Design lamang ito sa mga tiles at saka wallpaper. Pero floor mat pa, teacher. Oo, may mga Puzzle ni teacher. Oo, tama. It is a puzzle. Or only tile that is played in a non-periodic manner. So, ibig sabihin, nakaset na ang pagbili ng ganitong klaseng design ng tiles. So, ating balikan kung ano nga ba ang apat na types na tessellation. Ano yung unang bahagi? Regular tessellation. Ang pangalawa naman ay ang Semi-regular tessellation. ang pangatlo. Wallpaper tessellation. At ang pangapat ay ang Aperiodic tessellation. tessellation. So, nakuha ba? Opo, teacher. Okay, so kung kumuha kayo sa isang malinis na papel upang para sa ating activity. Sure. Madumi yung papel ko, teacher. Teacher, wala ko, teacher. Wala kayong papel. Na teacher, meron ako, teacher. Teacher, puti yung aking papel. If the color of paper ay okay na. So, ang ating activity ay mag-draw at tessellation. Na, wala na ako banda, teacher. Teacher, wala ako banda, teacher. Ako yung banda, teacher. Pinag-pinag yung teacher, teacher. That you can see. Ako yung pinag-pinag, teacher. Ako po niya pag teacher. Ako siya, may gamay, teacher. Teacher, oh! Ba't mag-away? Mag-drawing kami, teacher. Yes. Ng mga tessellation na makikita ninyo sa inyong surroundings. Isang ano lamang, isang drawing. Katulad ito. So, ididikit natin itong ating board upang mayroong basis. Kahit alin dyan mapili namin, teacher. Oo, kahit saan lang. Pero pwede, teacher, hindi katulad niya. Yes, so, ayun. Tapos na ba? Teacher, teacher. Wala kung tapos na. Kung tapos na, ay pwede mo dapat iipasa dito sa harap. Teacher, masundo mo kay Ate Zai, teacher. Bawal maggalit.
ano lang yung maisip o makikita ninyo sa paligid. Teacher, pwede star teacher. Pwede, basta po likod. Teacher namin ang teacher. Star ako teacher. Star ako teacher. Same ano na teacher. Teacher. Star ako teacher. Nakalot ko yung teacher. Star ako teacher. Teacher, yung nalilin sila teacher. Tapos ako teacher. Teacher. Pwede na ipasa sa harapag. Tapos na. Teacher. Check natin ito. Pagandahan pa kami, teacher. Pwede, para pag mas Teacher. maganda, mas malaki ang Points! Hindi ko balo, teacher. Teacher. Dodrawing ko to, teacher, oh. pwede. Tulad din ay isa din sa mga examples ng ating test Selection. Teacher. Kaya teacher. Yes, very good. Teacher, di ba tapos si Jessica, teacher? Tapos si Jessica, siguro maganda yung drawing. Maganda, ang teacher. Next na po, teacher. May triangle. Star. At ngayon ay pwede na kayong umuwi. Yay!